Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay darako sa ating prayer covenant at narito po ang ating mga prayer requests. Naniniwala po tayo na prayer is powerful. So patuloy nating dinadalangin si Pastor MB na siya po ay mayroong karamdaman, siya po ay na-aksidente. Sama natin sa Panginoon ang kanyang pagpapalakas. Kaya din ang kanyang tatay na si Pastor Denny Clavio ay meron din pong karamdaman. Kaya patuloy nating isama sa kapanalangin na sana ang mabilis na kagalingan ng mga pastor nating ito ay maranasan nila. Si Tatay Luis Hardomeo, ang tatay ni Ate Elisa Gansit, ay meron din karamdaman. At ganoon din po ako mga kapatid, ako ng aking ubo. Si Pastor Roland ay magdadalawang buwan na yung aking ubo. Sana po ay patuloy na itong mapawi at maglalamig na naman dito sa Amerika. Ang pamilya ng aming Tianene Mendoza ay sama natin sa panalangin sapagkat si Tianene ay kinuha na ng ating Panginoon. Nakatapos na po siya sa mahabang takbuhin. Siya po ay umabot ng 95 years old. Kaya sa pamilya ni Tianene, ang aking mga pinsang buo, ay naway ingatan kayo ng Panginoon, ang kaaliwan ay inyong maranasan sa panahon ng ganitong kalagayan. Si Tianene at saka si Tianene Nolasco ay may sakit din. Itong aking auntie sa Santa Maria, siya po ay na-stroke, kaya sama natin sa panalangin ang patuloy na kagalingan at pagsama sa kanya ng Panginoon. Ganun din ang aking isa pang tiyahin na si Nana Belia Anday ay may sakit din. Siya ay diabetes at may problema sa kidney. Sama natin sa panalangin ang patuloy na paggabay sa kanila ng Panginoon sa panahon ng kanilang mga karamdaman. Ang mga pastor na kasama natin na sinusuportahan sa misyon, sama natin sa panalangin ang misyon sa 13, Cavite, ang misyon sa Negros kay Pastor Sunny Lequigan. Sama natin sa panalangin sa Usamis, dito sa Plaridel, Usamis sa Mindanao, at gayon din sa Tagaytay, Cavite. At sa Calawag, Quezon, si Pastor Leonardo Balot na ating kapartner doon sa misyon. Ingatan sila ng Panginoon at magpatuloy sa magandang mga pinapagawa ng Panginoon sa kanila. Ang mga kapartner ng Herd Ministries sa paglilingkod, ito po yung ating mga project. Isama natin sa panalangin ang NAR Foundation sa panguna ni Pastor Nelson Alan at ng inyong lingkod. Ang Health Card Project na ito ay nilaunch na natin last month at sana'y marami pa ang makinabang. Ang Teramos at si Dr. Rico at ang project niya at ganyan din si Professor Vern at ang kanyang mga project. Sama natin sa panalangin ang mga bagay na ito. Ang Live Gold Company na isang malaking company na kapartner ng Herd Ministries. Ang nagsimulang giyera dito sa Israel at kaguluhan, sana ay panalangin natin na matigil na at sapagkat marami po ang naapektuhan. Ang aming pamilya, si Ate Ame at si Pastor Roland, ipanalangin natin ang aming pamilya na sana po ay patuloy na gabayan ng Panginoon lalo na sa panahon ng winter na ito.
Basahin po natin ang isang talata dito mula sa Lumang Tipan sa Kawikaan 14:23. Ganito po ang sinasabi, ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Isang napakagandang paalala po sa atin ito. Lalo na tayong mga Pilipino, tayo po ay magkaroon ng pagsisikap sa buhay. Alam niyo po, ang pagsisikap ay talagang mahirap gawin, hindi po madali. Kaya nga tinatawag na pagsisikap. Sisikapin mo. Subalit, ang sinasabi ng banal na kasulatan, at ito ay naranasan na ng maraming mga tao, na kung sino yung nagsikap ay talagang nagkakaroon po ng pakinabang. Sabi naman ng mga ibang kasabihan, ng mga matatanda, pag may itinanim, may aanihin. So yun po yun, magsisikap kang magtanim upang dumating ang panahon, ikaw ay mag-aani. Kaya ito po ang aking iniiwan na isang magandang paalaala sa atin na magsikap tayo sapagkat huwag tayong manatiling nagsasalita lamang. Ang sabi rito, yung daw mapagsalita lamang, ang bunga ay kahirapan. Nawa, ang maranasan natin ay ang bunga ng pagpapala sa ating mga buhay. Tayo po ay mapalad ngayon sapagkat kasama natin sa pananalangin si Pastor Senador Anyo, at siya po ang mangunguna sa ating prayer covenant sa ating panalanginan sa sandaling ito. Salamat po na marami, Panginoon, sa gabing ito na kung saan, Panginoon, ay kami po ay sa kabila ng lahat na mahirap ang internet, balit nagkakaroon po ng daan upang kami ay magkaroon ng kaliwanagan po sa mga programa ng Herd Ministry at ng Live Good, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, maisaayos ang mga programa nito, lalo na po yung mga bagong kasali, Panginoon. Nawa o Diyos, maipaunawa mo po sa kanila na ang programa ito ay programa ng pagtutulungan upang lalo na sa ipong mga lingkod, Panginoon, ay maipadama mo po ang iyong pangako ng mga biyaya sa mga tapat na sa iyo ay nagtitiwala. Dakilang Diyos, yung pong amin pong mga kapatiran, Panginoon, na may mga karamdaman, ikaw po, Panginoon, ang siyang kumilos sa kanila. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw ang doktor ng mga doktor na siyang nagpapagaling ng anumang sakit at karamdaman. Ipo mo po ang bawat mga kapatid po namin. Bagaman hindi po namin masambit ang kanilang mga pangalan, ikaw po, O Diyos, ang nakakaalam na kanilang mga kondisyon. Sa ngayon, naniniwala po ako noon, by faith, O Diyos, yung pong espiritu ng kagalingan, sa ngayon, O Diyos, mula ulo hanggang sa kanilang mga talampakan, ang buong katawan po nila, ang kanilang kaluluwa, katawan at espiritu, ay pong bibigyan ng iba yung kagalingan at kapayapaan upang sa pamamagitan ng kanilang pagtitiwala sa iyo, Panginoon, ngayon pa lamang ay nakamit na nila ang kagalingan na ito, Panginoon. Yung may mga pangailangan, pinansyal, bigyan mo po sila ng solusyon, Panginoon, sa kanila po mga problema na ito, Panginoon, na ang lahat ng bagay ay kaya mong tugunan, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, patuloy po namin inaalaala, O Diyos, yung pangyayari na sa ngayon, yung digmaan, Panginoon, sa Israel, na sabi nga po, O Diyos, noong paman ay magkalaban na ang bansang ito, Panginoon, ang Palestine, Panginoon, at ang Israel. Naniniwala po kami, O Diyos, na patuloy na doon at ang pagkakasundo-sundo ay makakamtan pa rin sapagkat alam namin, Panginoon, ito'y pinapahintulot mo. May kapulutan ka upang
madama ng bawat sa amin na kung ikaw ay panig sa amin, sino ang makapananaig sa amin? Kaya, O Diyos, salamat po sapagkat ang kapayapaan at ang tagumpay ng bansang ito, hindi mo po hayaan na ito'y lumaki pa. At sa ngayon, O Diyos, alam namin na ikaw ay kumikilos at ikaw magbibigay ng ganap na kapayapaan upang ang paglalaban ng bansa na ito, Panginoon, ay hindi po, Panginoon, manatili. Dakilang Diyos, patuloy, Panginoon, na bigyan po ng matatag na pundasyon ang mga plano na ito ng Panginoon ministry, Panginoon, upang ang bawat isa sa amin ay sama-sama kami, Panginoon, na pala sa tulong mo, Panginoon, upang ang lahat na ito ay maging matatag sa pangunguna ng aming po mga minamahal na Pastor Nelson, Pastor Alan, at lalong na rin po sa aming minamahal na Pastor Javier, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa lahat na ito, Panginoon. Kasama na po sina Ate Annalyn, sa Ate Elisa, at sa mga kasama nakatulong, Panginoon, sa programang ito ng Herd Ministries ng NAR, Panginoon. Ito'y maghindaan upang mas sigit na mas marami ang mahikayat upang ang iyong biyaya ay makamit ng bawat isa sa amin, Panginoon. Uno po at lalong higit na maging matatag, maging maayos ang mga pangarap ng bawat isa sa amin upang kami mayroong marating hindi lamang sa pangaral ng mga buting balita ng kaligtasan, kundi paman sa mundo ay aming pong makamit ang kaaya-ayang buhay na pinapangako mo po sa amin. Sa gabing ito, salamat po, Diyos, sapagkat alam naming ikaw ang nagkaloob ng mapayapang pagpupulong na ito, training na ito, at marami pa ang aming pong ma-encourage, Panginoon, para ito'y lalong higit mapatatag. Salamat po, Panginoon, sa aming pampansamantala na pag-iwalay sa oras na ito, sa gabi ito. Alam namin ang patnuway mo po sa bawat sa amin. Ikaw, O Diyos, na siya mag-iingat at patuloy na mag-iingat sapagat ito ang pangako mo po sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Herd Ministries Podcast Radio. Maaari niyo po kaming kontakin sa herdministries2020@gmail.com upang ipaabot ang inyong mga kahilingan sa pananalangin o maging mga pagpapala na tinanggap mula sa ating Diyos. Ang pagpapala nawa ng Diyos ay palaging sumainyo. Salamat po. Bawat sandali ng buhay ko